Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, SES na plane bumagsak sa Lingayen, Pangasinan. 2 sakay nito patay. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig, ipinagdiwang ang kanyang 80 kaarawan. Dutch police ipinaalalang para lamang sa picnic ang permit ng pagtitipo. 115 na Filipinos na nakakulong sa UAE, binigyan ng pardon bilang pag-obserba sa Idil Adha. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Isang SES na plane ang bumagsak sa Lingayen, Pangasinan linggo ng umaga na ikinasawi ng 2 lula nito. Ayon sa PNP Lingayen, dead on arrival ang 32 anyos na piloto at 25 anyos na student pilot sa pagdaos-dos ng 2-seater plane sa open field sa Barangay Libso. Kaalis pa lamang umano ng airport ng nasabing sasakyan at nang subukang mag-U-turn ay bigla umano itong bumagsak. Saad naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, nakarehistro itong RP68595 at ino-operate ng Pilipinas Space Aviation Academy Incorporated. Iniimbestigahan na ng otoridad ang naging sanhi ng insidente. Itinuloy pa rin ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtitipon sa harap ng International Criminal Court o ICC Detention Facility sa Dahig para ipagdiwang ang 80 kaarawan ng dating Pangulo at ipanawagan ang pagpapauwi rito. Ito ay matapos magpaalala ang Dutch police na ang permit na kanilang iginawad ay para lamang sa picnic at hindi para sa political rally. Binigyang diin din ng otoridad na manatili lamang ang mga taga-suporta sa barricaded area na nakadesignate para sa picnic. Ilang mga kilalang kaalyado ni Duterte gaya ni Senator Robin Padilla, dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, at former Labor Secretary Silvestre Bello III ang nakiisa sa supporters. Hindi na lumahok sa pagtitipon ang mga pamilya ni Duterte, bagamat sinabi ni Roque na ipapaabot nito ang mga mensahe ng pagbati sa dating Pangulo kay Vice President Sara Duterte. Ginawaran ng Executive Clemency ng United Arab Emirates Government ang 115 na convicted Filipinos kasabay ng paggunita sa Idil Adha ngayong taon. Sa isang statement, nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa UAE government, partikular na kay President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa aniyay isang compassionate act para sa mga nakapiit na kababaya. Dagdag pa ng Pangulo, ito ay isang refleksyon sa espesyal na ugnayan ng dalawang bansa. Tiniyak naman ng Embahada ng Pilipinas sa UAE ang pagbibigay ng kaukulang tulong para sa maayos na pagbabalik ng mga palalayaing Pilipino. Noong nakaraang taon, 143 na Pinoy ang binigyan ng pardon sa kanilang mga sala sa nasabing bansa sa parehong okasyon, habang 220 na iba pa ang ginawaran din ito noong National Day ng UAE. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.